Dear Ate J, itago niyo na lang po ako sa pangalang Kuya Renz. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang nagawang ikwento to. Pero sa tuwing naaalala ko ang nangyari, parang tinutusok ang konsensya ko at unti-unting kinakain ng hiya at pagsisisi. Tulad ng karamihan, simple lang ang buhay ko. May asawa ako, si Joanne. Mabait, responsable at masipag. 3 taon na kaming kasal. Wala pa kaming anak, pero nag-iipon kami para sa sarili naming bahay at pamilya. Tahimik ang lahat. Hanggang isang araw, dumating ang kapatid niyang si Liza. At mula noon, nagsimulang magbago ang lahat. Si Liza ay 25 anyos. Bunsong kapatid ni Joanne. Fresh graduate sa Baguio. Pero napilitang lumikas papuntang Maynila matapos ang isang magulong hiwalayan sa dati niyang nobyo. Ayon kay Joanne, stressed at depressed si Liza. Kaya pansamantala raw siyang titira sa amin habang naghahanap ng trabaho. Sa una, ayos lang. Tahimik siya. Halos hindi nagsasalita. Tumutulong sa gawaing bahay, nagluluto, naglalaba, parang perpektong hipag. Pero habang tumatagal, may napansin akong kakaiba. Tuwing wala si John, biglang nagiging malapit sa akin si Liza. Minsan, nanonood kami ng TV, bigla siyang dudikit. Kapag dumadaan ako sa banyo, bahagya siyang maglalakad na tila walang bra. O kaya'y basa ang buhok, naka-short shorts, at kung minsan, halos wala nang suot. Pero iniisip ko, baka paranoid lang ako, baka normal lang. Kapatid siya ng asawa ko, wala akong dapat isipin. Hanggang sa gabi ng kaarawan ni John, doon ko na lamang hindi lang pala ako ang nakakaramdam ng tensyon. Birthday ni Joanne noon, pero may duty siya sa ospital. Kami lang ni Liza ang naiwan. Nag-decide akong magluto ng simpleng handa. Nagbukas siya ng red wine. "Pampatulog lang kuya," sabi niya. Sa umpisa, kwentuhan lang, tawa, alaala ng kabataan. Pero habang dumarami ang tagay, lumalalim ang usapan. Hanggang sa napunta ang usapan sa heartbreak. "Kuya Renz, totoo bang lahat ng lalaki manloloko? Hindi naman siguro. May tapat pa rin. Eh paano kung ang babae ang tapat, pero kulang sa pagmamahal?" Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. At bago ko pa mabigkas ang pangalan ni Joanne, hinalikan niya ako. Dahan-dahan, pero may puwersa. Nagpigil ako, pero hindi ko kinaya. Sa gabing yun, bumigay ako sa tukso. Pagkatapos, walang nagsalita. Tahimik lang siya, bumalik sa kwarto. Parang walang nangyari. Pero sa puso ko, gumuho ang lahat. Kinabukasan, parang normal lang si Liza. Pero ako, balisa, tahimik, hindi makatingin kay John. Nagsimula na akong matakot, lalo pa nang mapansin ko si Liza. Laging may kausap sa phone. Minsan palihim, minsan mahina ang boses. Isang gabi, habang wala sila, binuksan ko ang drawer niya at doon ko nakita ang isang envelope. Mga larawan, kuha sa loob ng bahay. Larawan ko, natutulog, naliligo, nakaupo sa sofa na walang malay, at isang flash drive. Pagkabukas ko, nandoon ang video namin. Yung gabing nagkasala kami. Kinabahan ako. Sinusundan niya ako. Pinagplanuhan niya. Pero bakit? Anong gusto niya? Nagsimula akong mag-imbestiga. Pinuntahan ko ang dating nobyo ni Liza. Nakipagkita ako sa isang lumang kaibigan niya sa Baguio. At doon ko na lamang hindi ito ang unang beses. 3 lalaki na raw ang ginawa niya ng ganito. Puro may asawa, may pera, may maayos na buhay. Gagamitin niya ang pagka-appeal niya, lalapit. At pag may nangyari, ipeperwisyo, blackmail, manipulasyon, lahat ng klase ng pananakot. Ang pinakamalala, ang isa sa mga biktima niya, nawala ng trabaho, iniwan ng asawa, at muntik nang magpakamatay. Isang gabi, nagharap kaming 3. Si John, si Liza, at ako. Sinabi ko na ang lahat. Liza, tahimik, walang emosyon. John, luha, galit, sigaw. Bumagsak ang mundo ko. "Hindi ikaw ang nasira, Renz. Tayong lahat," sabi ni Joanne. "Pamilya mo ako, pero pinili mong sirain yon."
Hindi ko alam kung kailan niya ako mapapatawad, pero alam ko, hindi niya na ako titingnan tulad ng dati. Si Liza, umalis. Iniwan ang bahay ng walang paalam. Hindi na namin siya nakita muli. Mga ka-confess, sa kwentong ito, natutunan natin na hindi lahat ng tukso ay halata. Minsan, ito'y nakatago sa ngiti. Minsan, sa inosenteng kilos. At minsan, nasa loob mismo ng ating tahanan. Maraming salamat kay Kuya Ren sa matapang na pagbabahagi ng kanyang kwento. Alam naming hindi madali ang umamin, lalo na sa kasalanang may katumbas na pagkawasak ng pamilya. Pero minsan, sa pag-amin, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kung kayo po ay may lihim na nais ilabas, kwentong gustong ilahad, bukas po ang aming Tagalog Wild Confession. Ako po si Ate J, ang inyong tagapagsalaysay, tagapakinig, at tagabantay ng bawat masakit na katotohanan. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment, at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession, kung saan bawat kwento'y totoo, bawat lihim ay may tinig, at bawat kasalanan ay may aral na dapat matutunan. Hanggang sa susunod na kwento, ingat sa mga matang may ngiting puno ng lihim, mga ka-confess.